At upang makapagbigay ng kahit konti lang, sa palagay ko'y wala na kasing hihigit pa para sa akin kaysa sa salita. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa darating na mga Miyerkules at marahil sa darating na mga linggo, isa sa mga gawain ng linggo, makapagpapahinga ang ating pastor ng konti na nararapat namang talaga para sa kanya. At naisip kong, bakit hindi tayo tumalakay ng isang aklat sa Biblia? Ginagawa na natin ito dati, at kung minsan pa nga, tinututukan natin yon ng buong taon. Naalala ko nga, noong tumutok tayo ng isang buong taon sa aklat ng Apokalipsis, ay ingat, naku, napakarami nating natutunan doon, at napakainam talaga nun. Pagkatapos, umatras tayo at tinalakay naman natin ang aklat ng Daniel, ang aklat ng Henesis, ang Exodo, at tinugaygay natin ang mga yon, kabanata sa kabanata, at sadyang ang buong Biblia ay magkakalakip-lakip. Gustong gusto ko talaga ang ganito. Sa ilang saglit, sisimulan na nating talakayin ng kung ang Panginoon ay patuloy na magpala at makapagpatuloy tayo, tatalakay tayo ng ilang tunay na malalalim na mga bagay rito, tunay na malalalim, at tutugaygay tayo sa iba't ibang dako ng buong kasulatan patungkol dito. At nais kong paglakip-lakipin ang kasulatan sa kasulatan. Ganon dapat kasi ito. Ito ay sadyang magiging isang malapit, napakagandang larawan. At sa aklat ng ito na pag-aaralan natin, marami tayong matatalakay. Ang kaligtasan at ang makalangit na kagalingan at mga himala at mga pagpapala. At matatalakay nating lahat dito. At marahil dito naman sa usapin, kung makapagdadaos ako ng mga pagtitipon, hindi ko alam kung kailan ako luluwas sa isang pagtitipon, tatawagin sa isang pagtitipon, dahil sa hindi naman ako nagtatakda ng anuman, hanggang sa madama ko ang katawagang gumagabay sa akin upang gawin ng isang bagay. At maaaring ang tawag na yun ay bago mag-umaga, maaari namang lumipad ako sa California, dili kaya sa Maine o sa isang lugar kung saan niya ako tatawagin. Yan nga po ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagtatakda ng malakihan at mahabang itineraryo, sapagkat hindi ko naman maaaring gawin yun. Hindi kasi ganoon ang pagkakadesenyo ng aking ministeryo, at ito nga'y sadyang ibang-iba. At ngayon nga'y kauuwi ko pa lang para makapagpahinga ng konti, nabawasan ako ng 20 libra buhat ng huli kong pagtitipon, at napansin nga ni na kapatid na Mercier at kapatid na Gold kanina riyan, at sabi, "Kapatid na Branham, batid ko ang ginagawa mo. Talagang ibinubuhos mo ang buong puso mo rito." Sabi ko, sa ganong paraan ka lamang kasi makagagawa ng tamang paglilingkod para sa Panginoon. Ang ibuhos mo ang lahat ng meron ka sa iyong harapan para kay Kristo. Ang buong lakas mo, ang buong kaluluwa mo, ang buong puso mo, ang buong pag-iisip mo, ang lahat ng meron ka. Kapag gagawa ka kasi ng anumang bagay, gawin mo ito ng tama o dili kaya huwag mo na lang gawin ito. Kita nyo? Hayaan mo na lang. Kung nagnanais kang maging Kristiyano, ibuhos mo na ang lahat ng meron ka kay Kristo. Kasama na riyan ang iyong panahon, ang iyong talento, ang lahat ng meron ka. Naalala ko tuloy ang isang kapatiran natin dito, ang iyong may bahay, kapatid na Burns. Hindi nga ba tumutugtog at umaawit siya, kayong mag-asawa, at hindi naman yung piano, hindi rin naman yung organ. Para yung isang uri ng instrumento na kinakaskas at kinakalabit, at nakagagawa sila ng dakilang bagay, gamit yun para sa Panginoon. Kaya nga, kung nakatutugtog kayo ng ganon at nakakaawit pa, yun ay pag-akay na sa mga kaluluwa. Gumawa kayo ng isang bagay kahit ano. Kung marunong kayong sumipol, bueno, sumipol kayo. Gumawa kayo ng isang bagay, magpatotoo kayo, o gumawa ng anumang bagay para sa kaharian ng Diyos. Anumang meron kayo, gamitin nyo yun sa gawain ng Diyos. Ngayon, hindi tayo masyadong magpapakatagal dahil nga alam kong may trabaho pa kayo. Kailangan ninyong bumangon ng maaga at ako naman mangangaso ako ng squirrel sa mga susunod na umaga. Sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo. Siya nga po, yun po ang ginagawa ko. Yun po ang ginagawa ko sa tuwing uuwi ako, ang makapagpahinga nga ng konti. At kaya naman ako'y gigising ng mga 4:00 at pupunta ako roon sa kakahuyan at tapos mangangaso ng konti at babalik ulit sa pagtulog. At bahagya ako nang nababawi ang timbang ko. Kaya naman makababawi na rin ako ng pahinga sa loob ng ilang mga araw kung loloobin ng Panginoon at ang lahat nga'y magiging mabuti pa rin. Bueno, ngayon, buksan na po natin ang ating mga Biblia. Nais kong dalhin ninyo ang inyong mga Biblia gabi-gabi para kung magagawa niyo pong laging dalhin. Kung wala naman po at nais niyo sanang sundan ang ating pagbasa, may mga ilan po tayo rito. Papupuntahin natin riyan ang ating mga aser para mapahiram po kayo. Meron po bang may gusto? Bueno, itaas nyo lang po ang inyong kamay. Maaari siguro, kapatid na, Dok, sige, kunin mo itong mga Biblia rito.
nakatayo ka kasi sa malapit at kapatid na Burns naman. Tama ba yon, Burns? Tama ba ang pagkakarinig ko? Ano po uli yon? Conrad. Tinawag ko siyang medyo nahihirapan na yata akong makarinig. Palagay mo, kapatid na Neville. Bakit ko nga ba siya natawag na Burns? Kilala ko siya sa mukha, pero sadyang hindi ko maalala ang pangalan niya kanina. At alam nyo, habang unti-unti nang tumatanda ang isang tao, natitiyak ko ang isang bagay, mas nahihirapan na akong makapagbasa sa Bibliang ito. At sadyang hindi ko lubos maisip na kailangan ko nang magsuot ng salamin para makapagbasa ng Biblia. Kaya naman, sa lugar na ito, hindi pa ganoong katagalan, ang akala ko'y tuluyan na akong mabubulag at nakipagkita nga ako noon kay Sam. At sabi ni Sam, Bill, pasensya na. Sabi, ikukuha na lang kita ng schedule sa isang espesyalista. Nagpunta ako ng Louisville. Iyon marahil ay kalooban ng Panginoon. May isang kilalang espesyalista roon. Nakalimutan ko lang ang pangalan niya. Pero nakapagbasa na ng aklat ko. At sabi niya, kung babalik ka uli sa Africa, gusto ko sanang sumama sa iyo. Sabi niya, at kung babalik ka, mamahalin ka ng mga taga-Africa. At sabi pa, napaka mapamahiin pa naman nila, lalong-lalo na pagdating sa pag-oopera, kung ano-ano na lang ang binubusbus. Kaya sabi, nais kong ilagi ang 6 na buwan ng buhay ko para makapag-opera ng katarata roon at ng iba pang sakit para rito sa pagmimisyon. Tapos sabi, kung sabay tayong makadadayo roon at mapapalagay mo ang loob nila, makukuha ang tiwala nila. Sabi, kung may katarata sila at may kailangang ayusin sa kanilang mga mata, sabi, ikinagagala kong ibigay ang serbisyo ko ng libre sa loob ng 6 na buwan. At huwag nyo na sa akin ipaalala kung gaanong kahirap makakuha ng schedule mula sa kanya. At naupo na kami roon sa isang maliit na silid at binuksan na niya yung munting pulang ilaw doon sa madilim na silid na yon. Aba, nababasa ko naman ang mga letra roon. Nasa 2020 yon. Nababasa ko pa rin yun saan mang linya ako mag-umpisa. At inilipat niya iyon sa 1515 at basang-basa ko pa rin. At inilagay niya naman yon sa 1010 at nababasa ko pa rin. Sabi niya, bueno, wala namang ganoong kalaking problema sa mga mata mo. Pagkatapos, naglabas siya ng isang uri ng antipara. May isinilid siya roong maliit na aparato. Napakaliit na bagay, alam niyo po, yung mga lumang antipara gaya nun. Ilan po ba rito ang nakaalala sa mga yon? Gamit-gamit natin yun dati para sumilip sa mga maliliit na litrato, gaya ng pinagagawa sa akin. Tapos sabi niya, nababasa mo ba yan? Sabi ko, opo, Ginoo. Sabi niya, sige, basahin mo sa akin. Sinilidan niya yun kanina ng isang buong talata, mga ganitong kalaki lang. Sinimulan kong basahin yun. Tapos unti-unti niyang nilalapit yun ng paganoon. Pabagal na ako ng pabagal. Nung ganito na lang siyang kalapit, huminto na ako. Sabi niya, isang bagay lang ang natitiyak ko. Lampas ka na ng 40. Sabi ko, opo, ganun na nga po. Lampas na nga kung tutuusin. Sabi niya, ngayon kung bakit ganon? Sabi niya, ang mata kasi ng tao, likas yan. Kapag tumungtong ka na ng 40, gaya ng pagputi ng buhok at ng iba pang bagay, umiimpis ang bola ng mga mata mo. Sabi pa, ngayon kung mabubuhay ka ng mahaba-haba, babalik uli yun sa dati. Sabi niya, pangalawang paningin, yan ang tawag nila riyan. Ngayon naman, sabi, ang isang tao, kung nasa mga 40 anyos na siya, normal lang yun. Sabi, walang problema sa mga mata nila. Nakikita ko pa rin ang hibla ng buhok na nalaglag sa sahig. Kahit ganoong kalayo yon sa akin. Pero iba na kapag malapit lang yun sa akin. At sabi niya, ngayon, sa tuwing babasa ka sa iyong Biblia, sabi, diba inilalayo mo ito sa iyo? Sabi, darating ang oras, nakakapusin na ang haba ng braso mo. Hanggang sa hindi mo na maaaring ilayo pa ito ng hawak-hawak mo pa rin ito. At kaya, iginawa niya ako ng isang pares ng salamin. At yung ibabang bahagi nun, para iyon sa aking pagbabasa. Sabi niya, ngayon, doon sa pulpito, iniisip niya sigurong kagaya ako ng mga ngaral na kapita-pitagan ng dating, alam niyo. At kaya sinabi niya sa akin, ang itaas na bahagi ay karaniwang salamin lang, gaya nung sa bintana, karaniwang salamin lang yon. At yung ibabang bahagi naman ay pinino para makabasa ako ng malapitan, alam nyo, kahit ganito kalapit, kaso talagang ayaw ko lang isuot ito. Siya nga po. At ngayon, dadako na tayo sa pagtuturo ng Biblia. Eto nga't gagamit ako ngayong gabi nitong bagong tipan. Ito nga po ay isa po itong bagong tipan na Collins at malalaki ang mga letra nito. Pero minsan, kapag kailangan kong tumingin dito sa dati kong gamit, sasangguni ako sa mga luma kong gamit na matagal-tagal ko na rin kasakasama sa paghayo at babasa tayo mula sa mga yon. Subalit,
Ganito man, nagagalak pa rin akong nagagamit sa pagbabasa. At anuman ang meron ako, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng makakaya sa ikaluluwalhati ng Diyos. At naway alisin niya ang senyales ng nagkakaedad. Hindi ko mahihiling sa kanyang alisin ang edad ko. Ako? Oo, yun ay isang bagay na kinakailangan nating lahat pagdaanan. Daranas tayo ng ganon. At alam kong hindi na ako batang paslit gaya dati. Sa aking pagkakatayo rito sa entablado, ako'y 48 na. At naisip ko nga, 2 taon na lang magsi-50 na ako, kapatid na Mike. Naku, halos hindi talaga ako makapaniwala. Nito lang nakaraang 2 taon po na malayang lampas 20 na pala ako. Siya nga, ganon nga. Hindi talaga ako makapaniwala. At sa kabilang niyan, hindi ako makapaniwala hanggang magsimula na akong gumamit nitong salamin at saka ko lang tanggap na matanda na pala ako ngayon. Pero sa panlabas lang ito, singbuti pa rin ang pakiramdam ko gaya ng dati at pinasasalamatan ko yun ng lubos. Mabalik nawa ang lahat ng papuri sa Diyos. Ngayon, dadako na tayo sa pag-aaral natin sa aklat ng mga Hebreo. Isa nga ito sa mga pinakamalalim at pinakasaganang aklat ng Biblia na titiyak ko sa inyo. Ito isang aklat na talagang magiging kung hipahihintulot ng Diyos at matatalakay natin ito ng lubos. Naniniwala akong makasusumpong tayo rito ng mga ginentuang butil na magbubunsod sa ating suligaw ng mga papuri sa Diyos sa tuwina. At ngayon, ang aklat ng mga Hebreo, kung ano nga po ito'y ipinapalagay na isinulat ni San Pablo, ang pinakadakilang tagapagpaliwanag ng Biblia sa aking palagay na nabuhay sa mundong ito maliban sa ating Panginoong Yesus Kristo. At doon hinihiwalay ni Pablo ngayon po si Pablo ay isang tunay na tagapagturo ng Biblia na sa panahong yun, ang lumang tipan pa lang, iyon pa lamang ang tanging naisusulat na aklat noon na may tuturing na Biblia. At may nais siyang ipakita sa mga Hebreo sa pamamagitan ng paghiwalay sa lumang tipan at pagpapakita na ang lumang tipan ay anino o tipo nitong bago. Diyan mismo ay maaari tayong maglagay ng marka para mabalik-balikan at maaari rin tayong makapanatili sa isang kaisipan na yan sa loob ng 3 buwan sa isang bagay na yan. Babalik-balikan natin yan at kung maaari po ibuksan na natin ang ating mga Biblia ngayon dito po sa mga Hebreo sa unang kabanata. Pero kung bubuklat po tayo sa Apokalipsis sa 12 kabanata, makikita niyo po rito ng malinaw kung papaanong may mga anino. Kung meron kayong lapis ay ilista niyo po ang mga kasulatan sa mga sa Apokalipsis 11, nakita natin doon na si Juan sa isla ng Patmos ay nakakita ng isang babaeng nakatayo sa langit at ang araw ay nasa kanyang ulo at ang buwan ay nasa ilalim naman ng kanyang mga paa. At ang babae ay nagdaramdam dahil magsisilang na siya ng anak. Nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Tumayo ang dragong mapula upang lamunin ng anak pagkapanganak dito. At ang anak ay inagaw at dinala sa langit at tumakas ang babae sa ilang kung saan siya kinandili roon ng isang panahon at kalahati ng panahon o isang hati ng panahon. Ngayon, ang babae ay kumakatawan sa iglesia at ang anak na kanyang iniluwal ay si Kristo. Ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang kautusan at ang araw sa kanyang ulo ay biyaya. Ang 12 bituin sa kanyang putong ay ang 12 apostol. At doon nga, mula roon, ang 12 apostol ay ang kalwalhatian o pagpuputong ng bagong tipan. Kita niyo? Sapagkat wala nang mailalagay na iba pang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Kita niyo? Itong tatagang baon na pinagsasaligan, ang bagong tipan, ang mga apostol, ang doktrina ng mga apostol, at ang mga bagay niyang ito'y ang putong na pinagsasaligan ng bagong tipan. At ngayon naman, ang buwan ay anino ng araw. Ipinaaninag lamang ng araw ang liwanag nito kapag nasa likuran ito ng mundo. At nagliliwanag ang buwan upang makapaglakad tayo sa gabi. At napakagandang larawan nga nito. At ito pa po ang isa pang napakagandang larawan. Ang araw ay kumakatawan kay Kristo. Ang buwan ay kumakatawan sa iglesia. Sila ay tila ba mag-asawang lalaki at babae. At habang wala si Kristo, nagpapaaninag ang iglesia ng mas maliit na liwanag.
ang Ebanghelyo, at yun nga ang liwanag na malalakaran hanggang sa sumikat na muli ang anak, at pagkatapos niyan, ang iglesia at ang anak, ang buwan at ang araw ay magiging isa. Kita nyo, ang buwan ay bahagi ng araw, at ang iglesia ay bahagi ni Kristo. At habang wala si Kristo, pinapaaninag ng iglesia ang kanyang liwanag. At kung papaanong sintiyak na nakikita nating nagliliwanag ang buwan, natitiyak din nitong nagliliwanag naman ang araw sa kabilang dako. At hanggat pinapaaninag ng iglesia ang liwanag ni Kristo, si Kristo ay tiyak na naroong buhay sa kabilang dako. Amen. Isipin niyo po yun. Ngayon, ang kautusan ay tipo ng biyaya, ngunit walang kapangyarihang magligtas ang kautusan. Ang kautusan ay isa lamang. Ang kautusan ay isang pulis. Tagakulong ang pulis sa bilangguan. Subalit kita nyo, kinakailangan ng biyaya para mapalaya kayo mula sa bilangguan. Nasusundan nyo po ba? Kaya naman, ang dugo ni Kristo, ang Ebanghelyo, ang siyang nagpalaya sa atin sa kasalanan. Ginagawa lang tayong makasalanan ng kautusan. Sasabihin ng kautusan, isa kang makasalanan. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magbibintang. Kita nyo, ito'y isang pulis na nagsasabing mali ka at ikay nagkasala. Subalit ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita. Namatay si Kristo upang iligtas tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala at mga pagsalangsang sa kautusan. Namatay si Kristo upang mapalaya tayo. Ngayon si Pablo, pagkatapos niyang mabago, hindi siya kailanman sumangguni sa anumang seminaryo, ni sumangguni sa kung sinong ministro. Subalit napansin niyo ba? Nagtungo siya roon sa Arabia, at nanatili siya roon ng 3 taon sa Arabia. Ngayon, ito ay sa aking paniniwala, isang bago ang lahat, kakailanganin natin ang isang pambungad na tagpo upang maunawaan natin ang kahalagahan nito. At para sa una nating aralin ngayong gabi, tatalakayin natin ang ating pambungad na tagpo. Ngayon, si Pablo ay isang napakahusay na tagapagturo ng Biblia dahil nakapagsanay siya sa gabay ng napakahusay at walang katulad ang katanyagang si Gamaliel at isa siya sa mga pinakakilala nung panahon yun. Ito ngang napakahusay na tagapagturo ng kautusan at ng mga propeta. Kaya nga si Pablo ay aral na aral pagdating sa ganitong mga bagay. At kaya naman nagustuhan ko siya sa ganitong kalagayan, sa dakilang kapahayagang ito, sa pagiging matapat sa kanyang puso na isa nga siyang mamamatay tao na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban at sumaksi pa nga kay Esteban habang nakahandusay siya roon sa ilalim ng mga bato at mga tipak ng lupang ibinato sa kanya hanggang siya'y mamatay. Sa palagay ko'y naantig si Pablo noong makita niyang itinaas ni Esteban ang kanyang mga kamay sa langit at nagsabi, "Nakikita kong bukas ang kalangitan. Nakikita ko si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos." At sabi niya, "Ama, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito." At nakatulog siya. Napansin niyo ba? Hindi po siya namatay. Nakatulog lang siya. Kagaya yun, naniniwala akong wala siyang nadama ni isang bato. Kagaya lang yun ng isang sanggol na nakahilig sa dibdib ng kanyang ina at nakatulog. Si Esteban ay nakatulog sa mga bisig ng Diyos. May kung anong bagay kay Pablo na nakaantik sa kanya. Pagkatapos nun, gaya ng sinumang taong may nagniningas na paniniwala na kumalaban rito, kanyang tinungo ang punong saserdote at humingi ng pahintulot. Sabi, "Dadakpin ko ang lahat ng mga taong iyon na gumagawa ng sari-saring ingay roon at ang mga ereheng naroon," na kung ituring noon, gaya ng tawag natin ngayon, mga radikal na panatiko o parang ganoon, na gumagawa ng sari-saring ingay at nagdudulot ng kaguluhan. Pupuntahan na namin yun at tatapusin sila. At sa daan papunta roon, sa maalikabok at maliit, wala pa noong malalapad na lansangan gaya ng nilalakbayan natin ngayon. At yung mga daan doon sa Palestina, maliliit na daan lamang ang mga yon, gaya ng dinaraanan ng nagpapastol sa loob ng kakahuyan kung saan ang mga baka at ang mga tupa at ang mga kabayo at ang mga asno at ang mga kamelyo ay pinaparaan sa ibabaw ng mga burol. At si Pablo, sa kanyang pagpunta sa Damasco,
Mga nasa katanghaliang tapat ng araw na iyon, isang napakalaking ilaw ang suminag at sinubasob siya sa lupa. Walang nakakita roon kundi si Pablo lamang. Nais kong pansinin niyo iyon. At dito mismo, hindi ito ganang akin lang. Tutumbukin na natin ngayon ang pambungad nating tagpo kanina. Malalaman niyo ngayon na ang siya ring Jesus doon. Ngayon, noong naririto pa siya sa lupa, sinabi niya, "Nagbuhat ako sa Diyos at ako'y paroroon muli sa Diyos." Ngayon, noong pinangunahan niya ang mga anak ni Israel, siya yaong haliging apoy roon, at siya ay nagkatawang tao, tapos pumaroon siyang muli sa siya ring haliging apoy roon. At noong tatagpuin niya si Pablo sa daan patungong Damasco, siya yaong haliging apoy na naroon. Ang ilaw na naroon, kita nyo, isang napakaliwanag na ilaw. At nagsalita si Pablo, "Sino ka baga na aking pinag-uusig?" Sabi niya, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig." Yaong ilaw. Oh, hindi ba't siya'y kahangahangang talaga? At narito rin siya ngayong gabi. Narito mismo at kasama natin. Ayan po, nakuhanan siya ng litrato, ang siya ring bagay. Nakikita niyo po ba? Haliging apoy, ilaw. Hindi siya kailanman nagbabago. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, hindi nakita ng mga lalaking kasakasama niya yaong ilaw na naroon. Subalit naroon at naroon pa rin yun, balik-balik ta rin man ang pangyayari. Naroon at naroon pa rin. Ngayon, posible ba na may makakakita kay Kristo sa gusaling ito, pero wala nang iba pang makakakita sa Kanya? Oo naman, nangyari iyon doon. Nangyari na rin yun isang gabi noong nabilanggo si Pedro, at nagpakita yaong ilaw sa bilangguan, at ginising si Pedro, at nilampasan niyon ang bantay sa looban, ang bantay sa labasan, nilampasan niyon ang pintuan, ang mas malaking pintuan, at pati ang pintuang bayan. Sinabi ni Pedro, "Marahil panaginip ito." Pero nung tumingin siya sa palibot, hayan nga't wala na ang ilaw. Si Kristo, ang walang hanggan at magpakailanmang liwanag, naroon nga siya. Ngayon, sa daan patungong, at tingnan nyo, isa pang bagay, nais kong pag-usapan din natin ito. Biglang pumasok ito sa isip ko. Yun ng mga lalaking pantas na sumunod sa talang yun. Kay layo pa ng pinanggalingan doon sa India, sa silanganan, mga buwan ang paglalakbay sa mga lambak at mga disyerto, nilampasan ang mga obserbatoryo. At sinusundan nila ang takbo ng oras sa gabi sa pamamagitan ng mga bituin. At walang mananalaysay ng kasaysayan o sinuman ang nagbanggit na nakakita sa talang yun, kundi ang mga lalaking pantas lang. Sadyang nakatalaga para sa kanila ang makakita roon. Kaya maaari kayong makakita ng mga bagay na maaaring hindi nakikita ng ibang tao. Sa inyo, ito'y isang realidad. Sa kanya, wala silang anumang pagkaunawa rito. Kagaya na lang ng pagbabago ng buhay mo. Maaaring mabago ang buhay mo at tamasahin ang mga pagpapala ng Diyos, sadyang magpakapuno sa mga biyaya ng Diyos, at ang katabi mo sa upuan sabi, "Wala naman ako nakikita." Kita nyo? Ganun nga ito. Hindi ko talaga maunawaan. Hindi ko makita kung tungkol ba saan ang lahat ng ito. Bueno, hindi niya lang talaga ito naunawaan. Ganun lang yon. Wala siya sa kalagayan mo. Pansinin nyo ngayon. Si Pablo sa kanyang pagtungo roon, at pagkatapos niyang magkaroon nitong kamanghamanghang karanasan, ngayon, hindi siya tumigil doon. Yun nga ang maganda kay Pablo. Siya nga po, ang pinag-aaralan natin ngayong gabi ay hindi naman ganoong kalalim. Ito'y mababaw pa lang. Subalit, papunta na tayo sa malalalim maya-maya. Ito nga'y napakababaw na aralin. Pero pambungad pa lang ito. At kung ano nga ito, isa itong bagay na pagdadakila kay Jesus Kristo ni Pablo dito sa pagsisimula. At bago niya gawin ito, si Pablo ay isa munang mag-aaral ng Biblia. At hindi kailanman isasandig ng isang mag-aaral ng Biblia ang kanyang doktrina sa anumang karanasan. Hindi po. Hindi nila isasandig ang sarili nilang doktrina sa anumang karanasan. Maaari kang magkaroon ng sari-saring karanasan. Subalit, yun dapat ay ganito ang sabi ng Panginoon. Tama po yun. Ngayon, doon sa lumang tipan, meron silang 3 iba't ibang paraan upang makaalam ng isang mensahe. Una, sa pamamagitan ng kautusan, kung ano nga ba ang sinasabi ng kautusan. Tapos, meron din silang propeta, isang mapanaginipin, at meron din naman silang Urim Tumim. Ngayon, maaaring may kalaliman nga ang bagay na ito. Ang Urim Tumim ay ang pectoral na isinusuot ni Aaron sa kanyang dibdib. Meron yung 12 bato, haspe, sardiyo, karbungko, at iba pa,
na nakalagay roon. Kumpleto sila ng lahat ng 12 malalaking bato na nakalagay roon sa pectoral at ipinapakita nitong siya ang punong saserdote ng bawat tribo nitong 12 tribo ng Israel. Isinasabit ang pectoral na ito sa haligi ng bahay-sambahan at sa tuwing magpropropesiya ang isang propeta at gusto nilang matiyak na tama ang kanyang sinasabi o hindi, ang naturang mga propeta o mga mapanaginipin ay papatayuin sa harapan nitong Urim-Tumim at sasabihin niya roon ang kanyang panaginip o ang kanyang pangitain, anuman ang nakita niya. At kung ang sagradong ilaw, nakikita niyo ba yon? Ang Diyos ay laging nananahan sa dakong sobrenatural. Ang iba't ibang kulay roon, ang mga ilaw ay hindi nagbabago hanggang sa magsalita rito ang isang tinig. At kapag tinamaan na ng tinig ang mga batong naroon, kung hindi yun sobrenatural, mananatili yung walang pagbabago. Subalit kung yun ay sobrenatural, ang lahat ng mga ilaw roon ay magsasama-sama at magpapalitaw ng kulay ng bahaghari. Amen. Kaya naman, yun na mismo ang Diyos na nangungusap. Yan ang aking propeta. Galing sa akin ang panaginip na yan. Kung ano lamang ang naayon sa Urim-Tumim ang kanilang pinangahawakan. Naalala niyo ba noong tumalikod sa pananampalataya si Saul? Sabi niya, hindi siya makapanaginip ng kahit ano. At ang propetang si Samuel ay patay na noon. At wala na siyang maisip na paraan. Sabi niya, ni ang Urim ay ayaw mangusap sa akin. Walang-wala. Tumayo si Saul sa harapan ng Urim. At ang kanyang mga salita ay naging mga walang kabuluhang ingay lang. Kita niyo? Tinanggihan siya ng Diyos. At ang Urim-Tumim, yun ang pagpapatibay sa pagkasaserdote ni Aaron. Noong mawala na si Aaron, si Moises, ang pectoral ay iniwan nilang nakasabit doon sa haligi. Ngayon, nahinto na ang pagkasaserdote ng lahi ni Aaron noong mamatay si Jesus. At ngayon, nang maihiwalay na ang kautusan mula sa biyaya, nananatili pa rin tayong may Urim-Tumim. At gamit-gamit ito noon ni Pablo, kita nyo? Ang Urim-Tumim sa panahong ito ay ang immortal, ang walang hanggan, ang magpakailanmang salita ng Diyos. Kita nyo? Sapagkat kung ang sinuman ay mag-alis ng anuman sa aklat na ito o magdagdag ng anuman dito, ayaw ko ng anumang labas dito, subalit nais ko ang lahat ng meron ito. Ganyan sana ang iglesyang nais natin. At ang lahat ng bagay ay kinakailangang mapatunayan sa pamamagitan ng salita. Iyon ang dahilan kung bakit nabigo ang ugnayan ko sa mga Pentecostal. Dahil sabi ko, hindi ko kasi maunawaan kung saan nila nakuha na ang pagdaloy ng langis mula sa inyong mga kamay o dugo mula sa inyong mukha ay tanda na taglay-taglay ninyo ang banal na espiritu. Hindi naman yun batay roon sa kasulatan. At sadyang hindi ko yun matatanggap. Kinakailangan kasing nakabatay ito sa salita. At ngayon si Pablo, sadyang mahal na mahal niya ang salita. Kaya naman, bago niya ipatotoo ang kanyang dakilang karanasan sa daan, namalagi muna siya roon sa Ehipto ng 3 taon. Naniniwala akong 3 taon yon. 3 taon siya roon sa Ehipto. At alam niyo kung ano sa paniwala ko ang ginawa niya roon? Naniniwala akong kinuha niya ang lumang tipan at sinaliksik na mainam ang lumang tipan at doon niya nalaman na yun nga pala talaga ang tunay na Mesiyas. Kinakailangan niya munang mapatunayan ang karanasan niya sa pamamagitan ng Biblia. Amen. Kay ganda. Tingnan niyo siya noong siya ay nasa bilangguan. Pansinin niyo, nagkaroon si Pablo ng pagkakataon nung mabilanggo siya roon ng mahaba-habang panahon. Isinulat niya ang aklat ng Epeso. Isinulat niya itong sulat sa mga Hebreo. Kita niyo? Nagkaroon siya ng oras. Inilagay siya ng Diyos doon sa bilangguan at isinulat niya ang mga sulat na ito para sa mga iglesia. Isa sa iglesia ng Epeso. Sumulat din siya sa iglesyang Pentecostal. Marami siyang naging problema sa kanila. Doon sa iglesyang Pentecostal siya nagkaproblema ng higit kaysa iba pa niyang sinulatan. At ganoon pa rin hanggang ngayon. Subalit nagpapasalamat pa rin siya para sa kanila. Heto nga't ang nag-iisang bagay na maaari niyang maituro sa kanila kapag sila ay nangagkakatipon. Ang isa ay magsasalita ng iba't ibang wika. Ang isa ay may awit. Ang isa ay may sensasyon.
Ang isa ay makararamdam ng kakaiba. Hindi siya makapagsalita, makapangusap sa kanila sa walang hanggang katiyakan. Hindi siya makapangusap sa kanila tungkol sa pagtatalaga. Hindi siya makapangusap ng ganun. Sila ay mga sanggol. Hanap-hanap nila ang makaramdam ng kakaiba o makakita ng kakaiba o makaranas ng mga ibang klaseng pakiramdam at o magkaroon sila ng kung ano-anong maaaring lumitaw sa paligid nila. Mga ikatitibay raw. Subalit naniniwala akong noong mangusap siya sa mga taga-Epeso, nakapangusap siya ng ganito. Itinalaga na tayo ng Diyos ng una pa sa pagiging mga anak na lalaki at mga anak na babae, at kinupkop tayo na tulad sa mga anak kay Jesus Kristo bago pa itinatag ang sanlibutan. Tingnan nyo yun. Napakaganda. Masdan nyo naman kung paano siya nangusap sa aklat ng mga taga-Roma at sa iba pa. Hindi na sila mga bata pa. Oo, nagsasalita rin sila ng iba't ibang wika. Tunay nga. At may mga tanda rin sila ng Espiritu Santo sa pagitan nila. Pero hindi sila gumawa ng mga doktrina at ng mga sensasyon at ng kung ano-anong panginginig at ng mga kakaibang pakiramdam. Sabi ni Pablo, masyado na kayong namamalagi sa mga bagay na yan. Gayong nangararapat na kayong maging mga guro. Heto nga't mga sanggol pa rin kayo at nangangailangan ng gatas. Ngayon, yan ang lagi kong pinagsusumikapang mangyari sa tabernakulo natin dito. Ang hindi maging isang grupo ng mga sanggol. Magpakalago na tayo. Tumayo na tayo roon sa daan. Oh, kay ganda. Ayan na nga. Kaya naman, nagtungo muna si Pablo roon para matiyak kung tumutugma sa Biblia ng Diyos ang kanyang karanasan. Oh, hindi ba't napakainam nun? Kung sa panahon natin ngayon, gagawing muli iyon ng mga tao at ating itutugma ang ating karanasan sa Biblia ng Diyos. Kung hindi tugma, abay mali ang ating karanasan. Hindi kasi nun napakislap ang Urim Tumim. Kung napakislap nito iyon, amen. Sigurado ka na rito sa pinangahawakan mo. Ngunit kung hindi, kahit ano pa ito, hindi ko tinitingnan. Kahit gaano pa itong tila kay buti, kahit gaano pa itong tila katotohanan, kung hindi kumislap ang mga ilaw na yon sa Urim Tumim, mali ito. At kahit gaanong karami pang karanasan ang naranasan mo, kahit tila ba nasa katotohanan nito, kahit napakaganda ng pagkakalahad nito sa tao, kahit napakaraming mapupulot dito, kahit isa pa itong napakainam na pamamaraan sa pag-akay ng mga kaluluwa, kung hindi nito mapakislap ang salita, mali ito. Ganun nga po, dapat itong luminya sa salita. Ngayon, naniniwala po ako na may gitna ang lansangan. Itong lansangan po madalas, dati-rati dumadalo ako roon sa isang iglesyang Nazarene. Pagpalain ng Panginoon ang mga minamahal nating nagsisidalo roon. Makaluma, binanal na mga Methodist, ayan nga sila. Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, at marami pang mga makaluma at binanal na mga iglesia. At lagi nilang inaawit ang awiting ito. Ako'y naglalakad sa dakilang lansangan. Inihahayag ko pumaroon man ako kung saan, na mas nanaisin ko pang ako'y maging isang makalumang Kristiyano, Panginoon, kaysa ano pa mang bagay dito sa sanlibutan. Napakaganda, napakainam. At doon din ay nangungusap sila patungkol dito sa lansangan ng kabanalan. Ngayon, kung babasahin ninyo roon, hinango nila iyon mula sa Isayas, sa ika-35 kabanata. Ngayon, kung mapapansin nyo roon, sabi roon, magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan. Ngayon po, ang at ay isang pangugnay. Kita nyo? Isang lansangan, hindi po sinabing lansangan ng kabanalan. At iyon nga'y isang lansangan at isang daan at tatawagin itong ang daan ng kabanalan. Hindi sinabing lansangan ng kabanalan, ang daan ng kabanalan. At ang daan sa isang lansangan ay nasa gitna ng naturang lansangan. Ganito ang pagkakayari nito upang anurin ng tubig ang mga dumi sa magkabilang gilid para mapanatiling malinis ang lansangan. Hindi kasi maaari na may mga tubig-tubig na nakahambalang doon sa lansangan anumang oras, lalo na kung hindi tama ang pagkakayari nito. Ang daan ay ang gitna ng lansangan. Ngayon, sa gilid dito, kapag nabago na ang buhay ng tao, ang kanilang kaisipan ay nakatuna kay Kristo. Ang kaso, kung tumastas na ang kanilang pinag-aralan at nakalimot na sa lagiyang pananalangin, sila'y nagiging napakalamig at matigas at formal at mapagwalang bahala. At kung sila naman ay medyo naiiba na ang pihit ng pag-iisip, kung hindi nyo mababantayan, sila'y nagiging napakaradikal at hindi na mapigil. Dito, sa kabilang gilid, kita nyo, nagagawi sila sa mga sensasyon at mga bagay gaya nito. Ngayon, sa kabila nun, ang tunay na iglesia ay ang tunay na ebanghelyong nasa katwiran.
Naroon sa mismong gitna ng lansangan, hindi ito malamig at formal, ni hindi rin ito isang panatisismo. Ito isang napakainam, makaluma at mainit na ebanghelyo, ang taos-pusong pag-ibig ng Diyos na narong tumatahak sa mismong gitna ng lansangan. Tinatawag ang mga naroon sa magkabilang gilid. Tama yun. At ganoon dapat. At papaano kayo mailalagay roon, Iglesia? Sa pamamagitan mismo ng salita, ang uring tumin. Ngayon, hinangad ni Pablo na mailagay ang iglesyang ito doon mismo sa gitna ng lansangan. Kaya umalis siya at pinag-aralan ng 3 taon ang mga kasulatang naroon sa kanya. Kaya naman, naisulat ni Pablo ang napakalaking bahagi ng bagong tipan. Ipinagawa ito ng Diyos sa kanya dahil patungo na roon sa panahon ng mga hentil. Ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ang 4 na ebanghelyo ay sa mga Hudyo. Heto nga't isinulat ni Pablo ang karamihan sa mga sulat na iyon. Ngayon, pansinin ninyo. Ngayon, kukunin naman natin ito isa pang tagpo rito kung saan ay kanyang isinulat ito doon sa bilangguan. At hindi mapasusubali ang nagkaroon nga siya ng karanasan. Ngunit bago ang lahat, ang karanasan iyon ay dapat munang napagtibay. At ito nga ang pangunahin niyang sulat patungkol dito. Ito yung pangunahin niyang sulat, ang Roma at Epeso at ang iba pa. Meron silang kani-kanilang karangalan, subalit ito ang pangunahing sulat. Ngayon, ang buong unang kabanata ay pagdadakila kay Jesus at ibinubukod siya rito mula sa pagiging isang propeta. Iyon ang kabuuang tema nito. Sisikapin kong bilisan na ito ngayon para hindi tayo manatili rito na masyadong matagal. Ang buong tema ay ang pagbubukod na narito sa ang unang kabanata ay ang pagbubukod kay Jesus mula sa sinumang propeta o sa anumang batas o sa iba pang bagay at malinaw rito kung sino talaga si Jesus. Ngayon tingnan nyo, ang Diyos. Simulan natin sa unang salita rito, ang Diyos. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon, ibig sabihin ng unang ay nagdaang panahon. Nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon kita nyo, ang Diyos ng unang panahon, ng nagdaang panahon, siya ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Sa ganung paraan nga niya ibinibigay ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng kanyang propeta. Isinusugo ng Diyos ang kanyang propeta gaya ni na Elias, Jeremias, Isaias. At kung papansinin ninyo, kailanman sa buong kasaysayan ng mundo, hindi kailanman nagpalitaw ang iglesia ng isang propeta. Saliksikin nyo sa lumang tipan, sa bagong tipan, o maging sa panahon ngayon, sa huling kapanahunan. Ipakita niyo sa akin kung meron ngang propeta sa huling kapanahunan ang nagmula sa iglesia. Ipakita niyo sa akin kung meron ngang nanggaling sa ganon, pinalitaw roon. At ipakita niyo sa akin kung merong isang pagkakataon na ang isang propeta, ang isang tunay na lingkod ng Diyos, ay hindi inusig ng makasimbahang sistema ng sanlibutan. Isipin niyo itong maigi. Sina Jeremias, Isaias, ang lahat ng naroon sa lumang tipan. Inusig silang lahat. Sinabi nga ni Jesus, ginagayakan ninyo ang mga libingan ng mga propeta at pinapuputi ang mga ito. Samantalang kayo ang naglagay sa kanila riyan. Siya nga, ipinagpapatuloy ng simbahan ang ganyang gawi. Tingnan niyo si St. Patrick. Sinasabi ng mga Katolikong galing siya sa kanila. Mas Katoliko pa nga ako sa kanya kung tutuusin. Siya nga. Subalit sinasabi ninyong galing siya sa inyo. Tingnan niyo si St. Francis of Assisi. Sabi ninyo galing siya sa inyo. Mas Katoliko pa nga ako sa kanya kung tutuusin. Tingnan niyo si Joan of Arc. Sinunog ninyo siya sa isang tulusan, gaya ng isang mangkukulam, dahil nakakakita siya ng mga pangitain at siya espiritual. Sinunog niyo siya sa isang tulusan. At ang babaeng yun ay sumisigaw sa pagmamakaawa at kanilang sinunog pa rin sa isang tulusan. Pagkaraan ng mga 100 taon, napagtanto nilang isa pala siyang propetesa, isa siyang lingkod ng Diyos. O naman, malaki ang kabayaran nun. Hinukay ninyo ang katawan ng mga pari at itinapon ang mga iyon sa ilog. Ginagayakan nga ninyo ang mga libingan ng mga propeta, samantalang kayo ang naglagay sa kanila roon. Tama. Wala kailanmang lumitaw na tao ng Diyos mula sa makasimbahang sistema. Wala noon, wala ngayon, wala bukas. Hindi kailanman naging tema ng Diyos ang organisadong relihiyon. Ang pinakamatandang organisadong iglesia sa mundo ay ang simbahang Katoliko. Si Luther ang ikalawa. Pagkatapos ay dumating si Zwingli. Pagkatapos ni Zwingli, dumating si Calvin. Si Calvin,
pagkatapos Anglican, sinundan ng mga Anglo-Saxon, pagkatapos ay Iglesyang Anglican, tapos si King Henry VIII, kinalaban niya ito, at kung ano-ano pang nangyari, at tuloy-tuloy hanggang sa Methodist ni Wesley, tapos ang mga Nazarene, Pilgrim Holiness, at tuloy-tuloy hanggang dulo, ang Pentecostal, lahat ay organisado. At malinaw na itinuturo ng Biblia ng simbahang Katoliko ang maruming babae at ang mga iglesyang protestante at ang kanilang mga organisasyon ay ang kanyang mga anak na babae sa Apokalipsis 17. Ganoon na nga iyon mismo. Kaya naman sila'y hindi ang mga tao roon. May mga mabubuti roon sa loob ng mga iglesia, mga binanal, mga taong ligtas. Ngunit hindi tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tao sa pamamagitan nitong organisasyon. Tinatawag niya sila sa pamamagitan ng individual na pagkatawag. Nakikipag-ugnay ang Diyos sa mga individual. Kayo man ay Methodist, Baptist, Protestante at Katoliko o anuman kayo. Ang Diyos, bago pa man itinatag ang sanlibutan, ay kilala na kayo at itinalaga na kayo ng una pa sa buhay na walang hanggan. Kundi man ay dun kayo sa walang hanggang pagkapahamak itinalaga ng una pa. Hindi niya niloob na kayo ay mapahamak, na kayo nga'y mga pahamak, pero sa kanyang pagiging walang hanggan, nararapat lamang na nalalaman na niya ang kawakasan mula pa roon sa pasimula, kundi ay hindi siya matatawag na Diyos. Kaya nga hindi pumarito si Jesus sa lupa para lang magsabi, bueno, titingnan ko kung may maantig, kung dadanasin ko ito at mamamatay. Pagkatapos mapahirapan pa, baka may mag-isip, bueno, ako, maantig nito ang kanilang mga puso at sila'y hindi po ganoon ang pamamalakad ng Diyos sa kanyang gawain. Naparito si Jesus para sa isang tiyak na layunin. Yun ay ang iligtas yaong alam na ng Diyos bago pa man itinatag ang sanlibutan na mga liligtas. Sinabi niya yun. Siya nga. Kaya naman kayo'y hindi sa may ibig ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Sinabi yun ni Pablo. Ang siya rin nagsabi ng iba pa. Sabi niya, yun ang dahilan kung bakit masasabi ng Diyos, bago pa man may silang ang sinuman kina Esau o Jacob, sinabi na niya, inibig ko ang isa at kinapuutan ang isa pa. Bago pa man may silang ang alinman sa dalawang bata, alam na ng Diyos na si Esau ay walang prinsipyo at alam din niyang si Jacob yaong may pagpapahalaga sa pagkapanganay. Heto nga't alam na niya, bago pa man inanyuan ng sanlibutan ang patungkol dito. Ngayon malalaman na natin sa ilang saglit kung sino nga ba itong nakaalam ng mga bagay na ito. Narito ngayon sa kabanatang ito. Ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano ang ginawa? Nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngayon, paano ninyo magagawang isipin yun? Paanong sa pamamagitan ng propeta? Magkakaroon pa ba tayo ng propeta sa panahon ngayon? Wala pong halinlangan. Mangungusap ba siya sa pamamagitan nila? Opo naman. Subalit siya rin. Ang mga propeta ngang iyon ng nagdaang panahon ang Espiritu ni Yesus Kristo. Ngayon, gawin pa natin itong mas malinaw, pagkat sa palagay ko hindi pa nyo ito lubos na nakuhang-kuha. Ngayon, gawin natin itong parang Sunday School, para mas lalo nating makuha ng malinaw. Kita nyo? Pansinin nyo. Pansinin natin ang Espiritu ng Diyos na naroon kay Moises noon. Ganap siyang umaanino kay Yesus Kristo. Ang lahat ng mga tauhan doon sa lumang tipan ay umaanino sa krus. Si Moises, isinilang na isang magandang bata, itinago sa mga tambo, kinuha mula sa mga magulang niya at marami pang iba at naging isa siyang hari o isang tagapanguna, tagapagbigay ng kautusan, tagapamagitan, saserdote. Lahat ng kung ano siya ay umaanino kay Kristo. Tingnan niyo rin si Joseph, pinakamamahal ng kanyang ama, kinapuutan ng kanyang mga kapatid, at ipinagbili ng halos 30 pirasong pilak. Itinapon sa isang hukay, inakalang patay na, inihahon. Noong inuusik siya, naligtas ang katiwala ng kopa at napahamak ang tagakatay, 2 magnanakaw sa krus. At noong lumaya siya roon, umahon siya mula sa hukay at iniupo sa kanan ng Paraon, ang pinakamalaking komersyong pamamalakad, ang bansang dumaig noon sa lahat ng iba pa sa mundo. At walang makalalapit sa Paraon, maliban na lumapit sila sa pamamagitan ni Joseph. Si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos, at walang sinuman ang makaparoroon sa Diyos, kundi sa pamamagitan ni Kristo.
At noong nilisan ni Joseph ang trono at bumaba, lumapit ang mga tao sa harapan niya. Sumisigaw at umiihip ng mga trumpeta. Pinatutunog ang trumpeta, nagsasabi, "Magsiluhod kayo! Paparating si Joseph." At sa pagparito ni Jesus, isang trumpeta ang tutunog at ang lahat ng tuhod ay luluhod. At ang bawat dila ay magpapahayag. Siya nga po, ayan nga siya. At noong namatay si Joseph, nag-iwan siya ng isang bantayog sa kanila na mga naghihintay ng pagliligtas. Nahawakan ko na noon ang lumang kabaong yun. Hindi pa ganun katagalan. Yari iyon sa tingga. At ang katawan niya ay inilagak sa loob para manatili yaong mga buto niya. Sabi niya, "Huwag ninyo akong ilibing dito, sapagkat balang araw, dadalawin kayo ng Diyos." Siya ay isang propeta. Dadalawin kayo ng Diyos. At sabi, "Pagparoon ninyo sa lupang pangako, dalhin ninyo ang aking mga buto." Kaya naman, ang isang matandang Hebreo na bugbog ang likod sa latay at duguan ay tatanaw lamang sa kabaong yun at magsasabi, "Balang araw, lilisan din kami mula rito." Nag-iwan si Jesus ng isang bantayog, isang libingang walang laman. Darating ang araw na magpupunta tayo roon sa mga libingan at ibababa roon ng ating mga mahal sa buhay at maririnig natin ang mga munting tingkal ng lupang itinatabon habang may nagsasabing, "Abo sa abo, alabok sa alabok at lupa sa lupa." Ngunit kapatid, maaari naman tayong tumanaw lampas sa karagatan sa kabilang ibayo doon sa isang libingang walang laman. Balang araw, lilisan din tayo mula rito. Uuwi na tayo sa ating tahanan. Darating na siya. Ang lahat nitong mga bagay ay nakatipo. Tingnan niyo si David. Itinakwil ng sarili niyang bayan. Ibinaba sa trono ng kanyang sariling kababayan. Kahit isa siyang hari ng Jerusalem, itinaboy siya palabas ng Jerusalem ng sarili niyang bayan. At habang paakyat siya ng bundok ng Olibo, lumingin siya at nanangis. Siya ay tinakwil. 800 taon mula roon, ang anak ni David, ang hari ng Jerusalem, ay naparoon sa isang burol at nanangis, pagkat siya ay itinakwil. Yun nga ang espiritu ni Kristo kay David. Ang lahat ng mga naroon ay umanino sa krus. Silang mga propeta ng unang panahon ay nangusap sa kanyang pangalan. Namuhay sila sa kanyang pangalan. Kumilos sila sa kanyang pangalan. Tunay nga, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa huling araw na ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ngayon, ang mga propeta at ang mga espiritual na tao sa panahon natin ay sumasalamin din naman kay Kristo. Sa panahong una, sa pamamagitan ng kautusan, sila ay tumayo, tumingin. Sa panahon natin, sila ay nakatayo, nakatingin mula sa kabilang direksyon naman sa pamamagitan ng biyaya. Ngayon sa mga Hebreo 11, sa huling kabanata, malimit kong pinagbubulay-bulayan yon. Sa huling kabanata roon, sa huling bahagi ng 11 kabanata ng mga Hebreo, noong nangungusap siya tungkol kay Abraham. Dito nga sa dakilang kabanata ng pananampalataya at sa dulo nun, ang sabi roon, sila'y nagsilakad na parot-parito na may balat ng mga tupat kambing na mga salat at pinaglagari. Nagsilakad sila na parot-parito, walang mapuntahan, kinamuhian at inalimura at inusig, na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan ito para sa gayong mga tao. Pagkatapos ay tumayo si Pablo at nagsabi, subalit sila'y hindi magiging sakdal ng bukod sa atin, sapagkat tumingin lamang sila sa krus, ngunit tumitingin tayo ng tagos sa krus. Napasa atin ang Espiritu ni Kristo matapos magkatawang tao nito at nanahan kasama natin. Naparito tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang mas napakainam na plano. At minsan iniisip ko kung ano na ang hinahanap-hanap ng Kristyanismo sa panahon ngayon. Ang isang mga ngaral na iimbitahan sa isang pagtitipon ay kinakailangan daw na o kaya naman isang bagong iglesia o isang bagong bigating tao na inaangking siya raw ay isang propeta ay magpapaunlak magsasabi, bueno, sige, kung bibigyan nila ako ng ganitong karaming pera, kung bibilhan ako ng pinakamodelong kotse, kung kanilang tataasan ang aking sweldo kada 6 na buwan, inaasam-asam nating dapat na sa atin ang pinakamaiinam. Inaasam-asam nating dapat na sa atin ang pinakamaiinam na mga matitirhan. Inaasam-asam nating dapat na sa atin ang pinakamaiinam na damit. Ano kaya ang gagawin natin kapag tumayo tayo sa harapan ng mga lalaking iyon na nagsilakad ng parot-parito, may balat ng mga tupat kambing, walang mahiligan ng kanilang mga ulo, at nangaliligaw sa mga ilang, at minsan may magkawalang sa atin ay agad-agad na tayong hihinto sa pagsisimba at magpapasyang hindi na roon babalik. Salat na salat ang Kristyanismo ngayon. Dapat tayong mahiya sa ating mga sarili. O Diyos, mahabag ka sa amin. Noong panahong una, nangusap siya sa pamamagitan ng mga propeta.
Subalit sa panahon ngayon ay sa pamamagitan na ng kanyang anak. Ayun nga ang salita ng propeta roon. Heto naman ang salita ng anak ngayon. O, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa madaling sabi, kung saan nino kayo nakatanaw dito sa negatibo, maaring magkamali kayo. Subalit ito ay naproseso na at malinaw na ang litrato. Dati-rati ay sa pamamagitan ng propeta, ngayon ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Dati-rati ay sa pamamagitan ng isang negatibo, ngayon ay sa pamamagitan ng isang positibo. Amen. Nakikita niyo na ba? Huwag po nating palampasin nito. Ito ay isang positibong bagay sa panahon ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak. Oh, napakainam talaga. Na siyang itinalagaan na tagapagmana. Oh, ang ganda. Tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Ano iyon? Iyon ay isang pagtatalaga. Oh, pakinggan nyo. Siya ay tinalaga, si Kristo na tagapagmana ng lahat ng bagay. Oh, nalaman yun ng Diablo. Nung naroon siya sa halamanan ng Eden, kita nyo, noong marinig ng Diablo ang salitang iyon ng mga sandaling yun, nung hinatulan ang mga naroon, sabi, sapagkat ikaw ay galing sa alabok ka uuwi, at ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng serpiente, isang ipinangakong binhi. Walang tigil na inaabangan ni Satanas ang paglabas ng binhing yon. Noong may silang si Abel, sabi niya, kaya na siya, yan ang binhi, at pinatay niya si Abel. Ang anak nito, si Cain, ang pumatay kay Abel. At pagkamatay ni Abel, sinabi niya, napatay ko na ang binhi. Pinatay niya iyon. Sabi niya, napatay ko na rin sa wakas. Subalit, sa pagkamatay ni Abel, siya namang ipinanganak si Seth ang pagkabuhay na maguli. Masdan niyo kung paano iyon nagtuloy-tuloy. Ang lahi ni Seth, nagtuloy-tuloy nga iyon mula sa isang mapagpakumbaba at matuwid na lalaki, tuloy-tuloy hanggang kay Enoch, hanggang kay Noah, hanggang umabot sa wakas ng panahon ng pagkagunaw sa baha. Tingnan niyo naman ang lahi ni Cain. Sila ay naging mga marunong, edukado, siyentipiko. Hindi ba't sinasabi ng Biblia, hindi ba't sinasabi ni Jesus na ang mga anak ng sanlibutan ito ay matatalino kaysa mga anak ng kaharian? Tingnan niyo ang panig ni Cain na mapasa hanggang ngayon. Matatalino, edukado, mapagduda, napakarelihiyoso, kita niyo? Napakarelihiyoso, subalit mga siyentipiko, mga tagapagtayo, mga dalubhasang tao. Tingnan natin ang ilang dakilang tao. Tingnan natin si Thomas Edison at marami mga dakilang tao. Tingnan natin si Einstein, ang henyo ng mundo kung ituring sa panahon ngayon, ang henyo ng mundo. Pero hindi dapat tayo umasa sa paggamit ng utak. Hayaan natin ang kaisipan na naroon kay Kristo ang sumaatin at tumingin tayo sa salita at kilalaning katotohanan iyon. Yaong mga doktor ng medisina, bagamat saludo tayo sa anumang nagagawa nila, subalit karamihan sa kanila ay puno ng pagdududa, hindi sumasampalataya. Tingnan nyo ang mga marurunong, mga matatalinong tao sa panahon ngayon. Hayon sila sa kabilang panig, sa panig ni Cain. Subalit tingnan nyo naman ang mga mapagpakumbaba at maaamo. Meron silang pagkabuhay na maguli. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hayan nga. Pansinin nyo, ginawa niya siyang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Sino ang gumawa ng sanlibutan? Si Kristo. Ginawa ni Kristo ang sanlibutan. Siya nga po. Tugay-gayin pa natin ito ng kaunti. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang presensya. Ang sinag ng kaninong kalwalhatian? Kalwalhatian ng Diyos. Ang tunay na larawan ng kaninong presensya? Sa Diyos. Oh, gustong-gusto ko ito. O tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita. Ayan nga, ang salita na umaalalay sa lahat ng mga bagay. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24, ang kalangitan at lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay hindi kailanman lilipas. Kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay. Sinisikap itong pabagsakin ng siyensya at sinasabi pa, lipas na itong aklat. Ilang beses na itong naisalin. Maging ang simbahang Romano-Katoliko, sabi ni Obispo Sien, naisalin na yan ng 4 o 5 iba't ibang beses at wala ka nang makukuhang anuman mula rito. Ipamuhay mo man yan, wala rin naman niyang magiging pakinabang. Subalit, inaalalayan niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Yan nga ang mapapahayag ko tungkol dito. Sinasampalatayanan ko ang Biblia.
ng salita ng kanyang kapangyarihan. May kapangyarihan sa salita ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan. Tingnan niyo rito, nakaluklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ano ang sinisikap na gawin dito ni Pablo? Sinisikap niyang ipakita na nilayan ng Diyos ang lahat ng mga bagay kay Kristo at si Kristo ang tunay na larawan ng Diyos. Ang lahat ng iba pang bahagi ng kabanatang ito ay tumatalakay sa kung papaanong mas mataas siya kaysa sa mga anghel. Mas mataas kaysa sa lahat ng mga kapangyarihan, sinasamba siya ng mga anghel. Sinisikap siyang dakilain ni Pablo. Ngayon, nais kong talakayin lahat, pero kung hindi ko man matalakay ang iba pang narito, nais kong ipabatid ng iba pang nakasulat rito ay tungkol sa pagdadakila kay Kristo. Sinasabi nga ni Pablo rito, gaya ng naroon sa 11 kabanata, at tungkol naman yon sa pagsasalaysay tungkol sa sanlibutan. Sabi niya, kaninong anghel niya sinabi, ikaw ang aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kita nyo? Sa katapusan ng sanlibutan, sila ay mga papahamak, hahantong sa katapusan ang sanlibutan. Subalit ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ay hahantong sa katapusan. Kanyang bibilutin silang gaya ng balabal. Sila'y mga luluma at mapapalitan at lilipas. Datapwat ikaw ay mananatili. Mananatili ka magpakailanman. Ikaw ang aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at hindi mga papahamak kailanman at nakaluklok sa kanan ng karangalan. Ano ang ibig sabihin ng kanan? Hindi ibig sabihin may kanan ng Diyos at may nakaluklok doon. Ang ibig sabihin ng kanan ay kapangyarihan at pamamahala. May pamamahala sa lahat ng bagay sa langit at lupa, at ang buong kalangitan at kalupaan ay ginawa sa pamamagitan niya. Ngayon, sino ang dakilang lalaking ito? Ang dakilang tao na ito? Si Kristo. Dito, ang Diyos sa Ama, Anak at Espiritu ay hindi isang Trinidad. Subalit, hindi isang Trinidad ng mga tao. Isang Trinidad ng katungkulan ng isang Diyos. Siya ang Ama noon na nangunguna sa mga anak ni Israel. Iyon ang kanyang katungkulan, ang dakilang Amang Jehova, at nanahan siya rito sa lupa at tinawag na anak. At ngayon nananahan na siya sa kanyang iglesia at tinatawag na banal na Espiritu. Hindi po tatlong Diyos. Isang Diyos sa tatlong katungkulan, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pinipilit ng mga taong gawin siyang tatlong Diyos. Ang Diyos Ama. Yan ang dahilan. Ang mga Hudyo, hindi nyo madadala ito sa isang Hudyo. Hindi maaari. Hindi niya matatanggap yan. May utos sa kanya na, ako'y isang Diyos. May isang Diyos lamang. Sa Afrika, nagbabautismo sila sa tatlong magkakaibang paraan. Nagbabautismo sila ng isang beses para sa Ama, at isang beses din para sa Anak, at isang beses para naman sa Banal na Espiritu. Ang Apostolic Faith Mission, 3 beses silang magbautismo, at ito'y paharap, batay raw sa kanyang pagkamatay. Yaon namang mga full gospel sa West Coast o sa East Coast, nagbabautismo sila ng 3 beses patalikod. Sabi ay batay raw sa kanyang pagkakalibing. At sabi nga ng isa, noong mamatay siya, bumagsak siya ng paharap. Sabi naman ng isa, sandali lang, inililibing mo ang tao ng patalikod. Nagkakatalo sila sa mga malilit na bagay gaya nun. Gayong kapwa naman sila mali, pareho silang mali. Ayon sa kasulatan, ito ang Urim Tumim. Ito ang nagpapasya. Ngayon, hali kayo. Gawan natin yan ng isang larawan para makita natin kung ano ang itsura nito sa gabing ito. Heto na po siya. Kung nais nyo itong makita, sa loob ng halos magdadalawamput-limang taon ng pagmiministro ko, pinag-aralan ko yun. At madalas kong pinagbubulay-bulayan ang mga kaloob sa iglesia. Ano nga ba ang mga kaloob na yun? Panghuhula, pagsasalita ng iba't ibang wika, pagpapaliwanag ng mga wika, makalangit na kapahayagan, at ang iba pa. Ang lahat ng mga ito ay dumarating sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon tingnan nyo ito. Si Kristo ang ulo ng lahat ng mga bagay. At siya ang ulo ng iglesia. At nakakita na po ba kayo ng malalaking brilyante? Ang isang napakalaking brilyanteng tinapyasan ng tama, magkakaroon ito ng mga maliliit na tapyas na tinanggal mula rito, tinapyas mula rito. Yun ang nagpapainam sa brilyante. Para saan ba ang mga tapyas? Ang tunay na brilyante, bago ito lumabas ng tama, bugbog muna ang inaabot nito. Ang tunay na brilyante, dumaraan sa ganon. Nagpunta ako noon sa Kimberley. Marahil marami sa inyo ang nakapamalitang maaari kayong makapulot doon ng mga brilyante sa lansangan. Tama ngayon. Kami ni Billy at ni Ginoong Bosworth, sinamahan kami ng presidente ng minahan ng brilyante sa Kimberley at dinala
Naging aser ko siya doon sa pagtitipon ko. At sinamahan nila kami roon. At doon mismo pala, minimina nila ang mga iyon. O nasa mga 17 talampakan pala iyon sa ilalim ng lupa. Pagkahango nila sa mga iyon, isa yung asul na bato. Malaking asul, gaya nitong asul na batong nakukuha nyo dito sa atin. At yung mga katutubo, kanilang pinabababa sila ng 17 talampakan sa lupa para paghirapang minahin ang mga iyon at mapanatiling mataas ang presyo. Pero kung pupuntahan mo yung ilog doon, makikita mong bantay sarado iyon ng daan-daang milya. Kung makapagbibit-bit ka nga raw ng 20 galong timba roon, sabi niya, at makasalok doon, mapuno mo yun ng buhangin, at kung makakawi ka pang daladala ang mga iyon, multimilyonaryo ka ng bigla, dahil napakaraming brilyante ang mapapasama roon. Subalit sila ay pinahirapan sa pagmimina ng mga iyon, upang mapanatiling mataas ang presyo ng mga iyon. Ngayon, ang brilyante, pagkahango rito, isa lamang iyong malaki, makinis, bilog na parabang piraso lang ng salamin. May asul na brilyante, itim na brilyante, luluntian, at malinaw na brilyante, puting brilyante. Subalit pagkatapos hanguin, at naihanda na ito at maaari nang gamitin, may bahagi doon sa brilyanting iyon ang kinailangang matanggal. At kailangang matanggalan nga ito ng mga tapyas na mula roon mismo. Kailangang matanggal ang maliliit na mga tapyas. Dahil kapag nasinagan ito ng direktang liwanag gaya nito, kikinang ito. Tapyas ang nagpapakinang. Ang paraan ng pagkakatabas nito, iyon nga'y tatabasan, tatapyasan. At pagkatapos kapag handa na, kikislap na ito. At lilitaw roon ng berdeng liwanag. Sa kabila naman ay asul na liwanag. At marahil iba pang kulay. Luluntiyang liwanag at pulang liwanag. At iba't ibang liwanag ang lilitaw mula rito gaya ng kulay bahaghari. Ang tawag nila rito, pagniningas ng brilyante. Ngayon, ang bawat isa sa mga liwanag na naroon ay kumakatawan sa mga kaloob. Subalit, tanging si Kristo ang nag-iisang brilyante. At siya yung pumarito at nabugbog at nasugatan at tinapyasan nang sa gayoy kanyang paaninagin ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Siya yaong punong brilyante. Malulubos isipin niyo ba bago pa man nagkaroon ng lupa, bago nagkaroon ng liwanag, bago nagkaroon ng bituin, bago nagkaroon ng ano paman, naroon na ang isang dakilang bukal na bumubukal ng espiritu at lumabas mula sa bukal na ito ang pinakadalisay na pag-ibig. Dahil wala namang iba pang maaaring magmula pa roon kundi pag-ibig. Ngayon, tayo, ang itinuturing nating pag-ibig ngayon ay isang baluktot na pag-ibig. Subalit sa pagtanggap natin ng kapiraso mula roon o kahit katiting lang na pag-ibig na naroon, binago nito ang buo nating pag-iisip. Pagkatapos mula roon ay bumukal ang isa pang pagdaloy mula rito sa pinagmumulang bukal, ang brilyante, at tinawag itong katuwiran, ang ganap na katuwiran. Ngayon, yun nga ang dahilan at kinakailangan nating magkaroon ng kautusan. Yun ang dahilan kung bakit kinakailangang may paghatol ang kautusan. Kung walang paghatol na nakalakip sa kautusan, walang silbing maidudulot ang kautusan. At kapag naipataw na ng kautusan ang paghatol, nakamatayan ng hatid, walang sino mang makapagbabayad sa kaparusahan, kundi ang Diyos mismo. At kanyang binayaran na nga ang ating kaparusahang kamatayan at inari na niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging sa pamamagitan niya'y katuwiran ng Diyos. Ngayon, noong lumabas na ang mga kamanghamanghang mga liwanag na ito o ang kamanghamanghang mga sinag ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, yun lang ang naroon noon doon. Walang paghihirap, wala roong pagkapuot, ni masamang hangarin ay wala. Hindi kasi maaaring magmula ang mga iyon sa bukal. Iyon kasi si Jehovah. Iyon ang Diyos na Jehovah. At ngayon, gaya ng tawag dito ng mga teologo, isang theophany ang lumabas mula roon na tinawag sa kasulatan na Logos. Ang Logos na lumabas buhat sa Diyos. Mahirap itong ipaliwanag, subalit bahagi nga iyon ng Diyos. Ngayon, ganito ang nangyari. Paumanhin po. Ako ay tutumbok na po roon. Masyado lang po akong nadala sa bahaging ito na gustong-gusto ko. Kita nyo? Ang Logos at yaong dakilang bukal. Yaong dakilang bukal ng Espiritu na walang pasimula o walang wakas. Yaong dakilang Espiritu ay nagsimulang magkaroon ng anyo sa paglalang at ang Logos na lumabas mula rito ay ang anak ng Diyos.
Iyon lamang ang tanging nakikitang anyo na mayroon ng Espiritu. At iyon ay isang theophany, nang ibig sabihin ay isang katawan. At ang katawan na iyon ay gaya ng isang tao. Nakita iyon ni Moises noong duman iyon sa tabi ng bato. At sinilip niya iyon at sinabi, parang likod iyon ng tao. Iyon rin ang uri ng katawan na matatanggap natin kapag tayo ay mamatay na rito. Kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa lupa, ay meron na tayong isa pang naghihintay. Iyon ito. At iyon ang theophany na siyang anak ng Diyos. Ang anak, ang Logos, ay nagkatawang tao, sapagkat inilagay tayo sa laman. At ang theophany at ang Logos ay naging laman dito sa piling natin, at ito'y walang iba kundi ang dakong tahanan, sapagkat ang buong bukal na iyon ay tumatahan sa kanya. Oh, nakita niyo na ba? Ayun nga ito. Ito nga iyon na naroon. Tingnan natin dito. Bumukla tayo pansumandali sa mga Hebreo sa 7 kabanata para sa ilang sandali ng biyaya kung loobin ng Diyos. Tingnan natin kung ano ang itsura nito rito. Si Abraham, ilang minuto na lang po ang natitira? May 10 minuto pa tayo. Sige, ito na lamang po. Tapos tatapusin natin ito sa susunod o sa linggo kung loloobin ng Panginoon. Si Abraham ay pabalik na noon galing sa paglipol sa hari. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem. Ilan dito nakakaalam kung saan, sino, ano nga ba ang Salem? Ang Jerusalem nga. Hari sa Salem, prinsipi ng kataas-taasang Diyos na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya. Pakinggan niyong maigi, na siya namang binahaginan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat. Na kung sasaysayin una-una ay ang hari ng katuwiran. Saka ang hari naman sa Salem na sa makatuwid ay ang hari ng kapayapaan. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay man. A king come down from Salem and met Abraham coming from the slaughter of the kings, and this king didn't have no father, had no mother, had no beginning of days or ending of life. Who did Abraham meet? Isang hari ang bumaba buhat sa Salem at sinalubong si Abraham sa pagbabalik niya sa paglipol sa mga hari. At ang haring ito ay walang ama, walang ina, walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay man. Sino ang nakasalubong dito ni Abraham? Ngayon isipin nyo, wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang panahon kung kailan nagpasimula siya, at wala siyang panahon kung kailan magtatapos siya. Kaya naman ang siya ring hari ng Salem na iyon ay tiyak na nabubuhay pa rin magpahanggang ngayon. Amen. Nakikita niyo ba ito? Ang theophany na iyon, ang siya ring anak ng Diyos na naroon. Ano yaong Salem? Yaong Jerusalem na nasa itaas na si Abraham ay binigyan ng pagkakataon na hanapin, sikaping hanapin ng bayan ng nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Siya ay lumakad na parito na may balat ng tupat kambing kung saan dako, salat, kung saan lumakad at naghahanap ng isang bayan na ang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. At nakasalubong niya ang hari ng Salem na iyon na paparating at ibinigay niya sa kanya ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang mga samsam. Amen. Yun nga siya. Oh, kapatid na Graham, yun nga siya. Siya na nga yun. Nakita siyang muli ni Abraham. Isang araw nung nakaupo siya roon sa tolda, napatingin siya. May paparating sa kanya at nakita niyang may 3 lalaking paparating. Alam niyo, merong isang bagay na katangi-tangi sa isang Kristiyano. Iyon ay nakikilala niya ang Espiritu kapag nakikita niya ito. Pagkakita niya, nakikilala niya ito. Sa diyang may espiritual na bagay na naroon. Sa diya kasing nakikilala ang mga espiritual na bagay sa pamamagitan ng espiritual na pagkilala. Alam niyo po, siya nga po, sa diyang makikilala niya ito. Kung tunay ngang siya ay naipanganak dito, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. At sa diyang nalalaman niyang may isang bagay na naroon. Tumakbo siya palabas at nagsabi, "Tuloy po, Panginoon ko. Heto po ang maupuan. Maaaring magpahinga muna rito kahit konting sandali. Kukuha po ako ng sansubong tinapay ng aking mailagay sa iyong kamay. Uhugasan ko ang iyong mga paa. Ipahinga mo ang sarili rito
At tapos, maaari ka nang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Yamang naparito ka para sa akin. Doon nga sa tigang na lupang iyon, napakahirap ang paglalakbay na siya ring lakbayng tinahak ng mga iilang salat, ngunit mga pinili ng Panginoon. Samantala, pasarap-sarap sa masaganang buhay si Lot, yaong pamangkin niya sa kabilang dako. Kaso nga lang, sa kasalanan nito nabubuhay. Ang kadalasan kasing ibinubunga ng pasarap-sarap sa kasaganaan ay kasalanan. Heto nga't pinatuloy sila ni Abraham. Tapos nagdala siya ng kaunting tubig at hinugasan ang kanilang mga paa. Tapos tumakbo siya roon sa bakahan at kumuha ng isang matabang guya sa bakahan at tinatay iyon. Ibinigay iyon sa isang alipin upang lutuin. At sabi, Sarah, tapayin mo ang iyong harina. Alam niyo po ba kung ano ang tapayin, kung ano ang ibig sabihin nito? Alam niyo po, nung araw si nanay ay may isang lumang sinsil na pantapay at naroon yun sa aming gusi ng harina. Nakakita na po ba kayo ng gano'n na may kasamang salaan? At yung pansinsil mo roon, ipangkakalas mo yon ng harina, alam niyo, at sisiksikin ng paganoon at kakalusin gaya nito. Lagi kong napapanood si nanay noon, lagi yun, at yung kanyang sinsil, may pabilog na lalagyan yun na yari sa maliliit na alambre para magamit niyang pansala. Sasantukin niya yung harina roon at sasalain ng paganoon. Alam nyo, at aalug-alugin iyon ng pabalik-balik ng paganoon. Saka sisinsilin at kakalusin yung mga natira ng paganoon para bumabang lahat yon. At pagkatapos ay dadalhin na namin yung natapay naming harina doon sa lumang gilingan sa amin. At doon sa malalaking gilingan, alam nyo po, mabigat sa tiyan ang magagawa mong pandemais mula roon. Kapag kakain ka nga noon, makapaglalagari ka ng troso buong araw kahit yun lang ang kinain mo. Kaya ang nangyari, sabi, magtapay ka ng ilang harina, dali, at magsalang ka rito ng pastel de horno sa pugon, dali. At naggatas din sila ng baka at nakakuha ng ilang gatas. At yung nakuha nila, pinati nila iyon at naging mantikilya. At tapos naparoon sila sa bakahan at nagkatay ng guya at nakakuha sila ng ilang karne at niluto nila sa mantika yung karne. Hinanda nila roon yung gatas, pandemais, at yung mainit-init na pastel de horno ay pinahiran nila sa ibabaw ng mantikilya. Oh, napakasarap nun! At ipinahid nilang lahat ito roon. At inilabas niya iyon at inihain sa 3 lalaki. At habang kumakain sila, ilang beses silang napapalingon sa Sodoma. At pagkaraan ng ilang sandali, nagsitayo na sila at nagsimula ng magsilakad palayo. At ang sabi niya, itong si Abraham, sabi, hindi mo ito maililihim sa akin. Hindi ko maililihim sa iyo kung ano ang aking gagawin. Paroroon ako. Ang mga kasalanan ng Sodoma ay nakarating na sa aking pandinig. Sino ang lalaking ito? Punong-puno ng alikabok ang buo niyang kasuotan at nakaupo roon habang kumakain ng karne ng guyang baka at umiinom ng gatas ng baka at kumakain ng pastel de horno at pan de mais at may mantikilya pa. Sino ba itong kakaibang lalaking ito? 2 o 3 sila na nakaupo roon. Punong-puno ng alikabok ang buo niyang kasuotan. Oo, tama nga. Kami nagmula pa sa napakalayong lupain. Tama nga naman. Malayong-malayo talaga. At kaya naman, ganoon ang pagkakasabi niya, bueno, sino nga ba sila? Sabi niya, hindi ako maglilihim kay Abraham. Nakikita kong siya ang tagapagmana ng lupa. Amen. Ipinahayag ko ang aking mga lihim sa madaling sabi kanino, sa kanila ng mga tagapagmana ng lupa. Nasa ganitong kalagayan dapat ang iglesia ngayon. Siya nga, kunin niyo ang mga lihim ng Diyos. Alamin niyo kung paano dalhin ang inyong sarili at kung paano kumilos at kung ano ang mga dapat gawin at kung paano lumakad at kung paano mamuhay. Tagapagmana tayo ng lupa. Tama, kanyang ipahahayag ito sa inyo sapagkat wala siyang inililihim. Kaya naman binabantayan natin ang pagsasakatuparan ng mga bagay na ito. Sinasabi ng sanlibutan, puro kahibangan lang yan. Hayaan nyo lang silang sabihin ito. Alam ng tagapagmana ng lupa ang mga bagay na ito. Sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad sila ng mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ipinaaalam niya ang kanyang mga lihim sa kanila. Ipinahahayag ito sa kanila. Ipinakikita sa kanila kung ano ang dapat gawin at kung paano dapat mamuhay, gaya na lamang ng pagtalikod sa mga bagay ng sanlibutan, paglakad ng may kabanalan at pamumuhay ng banal sa pangkasalukuyang mundong ito, paglakad na kasama siya. Hayaan nyo lang ang sanlibutang sabihin ang gusto nilang sabihin. Kaya sabi niya, hindi ko may tatago ang lihim na ito kay Abraham sapagkat nakikita kong siya ang tagapagmana ng lupa. Pero, sabi niya, paroroon pa rin ako upang gunawin ang Sodoma. Paroroon pa rin ako. Ano ang gagawin mo, Ginoo? Saan ka po ba nanggaling? Ano na nga po ba ang nangyayari? Nalaman natin doon nang sabi niya, at isa pang bagay, Abraham, naghintay ka ng 25 taon para sa pangakong ito na ibibigay ko sa iyo. Naihanda mo ng lahat ang mga lampin, ang mga perdible para roon at lahat ng iba pang kakailanganin para sa sanggol na ito.
25 taon na ang nakalilipas. Naghihintay ka pa rin sa akin. Ngayon, dadalawin kita sa ganitong panahon. Ganun na nga, sa ganitong panahon, sa susunod na buwan, ako'y sa iyo. At si Sarah ay naroon noon sa tolda. At ang lalaking ito ay nakatalikod sa tolda, nakikipag-usap kay Abraham ng paganito. At si Sarah ay Sabi niya, ano ang dahilan? At natawa si Sarah. Tingnan nyo, at paano kaya yun nangyari? Napakahusay naman nun sa pagbabasa ng isip, hindi ba? Ano ang dahilan? At natawa si Sarah. Sabi ni Sarah, hindi po ako tumawa. Sabi, siya nga tumawa ka. Natakot siya, nanginginig siya. Sino iyon na nagawang malaman kung ano ang ginagawa niya roon sa loob ng tolda? Yun nga yaong si Ring Diyos na kasakasama natin ngayon. Siya mismo, nalalaman niyang lahat ng bagay, kita nyo? Ipinahahayag lamang niya ito ayon sa pangangailangan mo, kita nyo? Ano ang dahilan at tumawa ka? Kita nyo? Nakatalikod siya noon. Sinabi yun doon sa Biblia na nakatalikod siya sa tolda, ngunit nalaman pa rin niya ano bang ginagawa ni Sarah doon sa tolda at natatawa siya ng pagganito, kita nyo? Pagkatapos noon sabi niya, dadalawin kita. Sino ang kakaibang taong ito? Alam niyo ba ang nangyari pagkatapos? Lumakad siya palabas at naglaho na lang bigla. At ang sabi ng Biblia, yon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Jehovah, yaong dakilang bukal, yaong Theophany, yaong Logos. Sabi sa akin ng isang mangangaral kamakailan lang, sabi, kapatid na Branham, huwag mong sabihin sa aking iniisip mong yaon ng Diyos, ano? Sabi ko, pero sinabi sa Biblia ang Diyos yon, si Elohim, at siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang El Shaddai. Siya nga, ang tagapagbigay kalakasan at ang tagapagbigay kasiyahan. Amen. Ako nga'y lubos na napupuspos sa mga oras na ito. Isipin niyo yun. Ngayon kung sino siya ngayon. Ipakikita ko sa inyo kung sino siya rito. Nang sa gayoy makita niyo kung sino nga ang anak. Yun nga si Jesus. Bago siya nagkaroon ng pantaong pangalan na Jesus. Nakatayo sila roon sa harap ng bukal nung araw na yun. At nagsisiinom silang lahat, alam nyo. At nagsisiinom sila ng mga tubig sa ilang. Gaya nga nun, sabi niya, nagsikain sila ng mana. Tapos may nagsabi, nagsikain ang mga magulang namin ng mana sa ilang sa loob ng 40 taon. Sabi niya, at sila'y bawat isa sa kanila ay nangamatay. Sabi, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa Diyos, galing sa langit. Ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay hindi na mamamatay. Sabi, bueno, ang aming mga magulang ay nagsiinom din naman mula sa Espiritu, mula sa isang espiritual na bato na nasa ilang na pumapatnubay sa kanila. Sinabi niya, ako ang batong yon. Luwalhati, San Juan, sa 6 na kabanata. Aba, sabi nila, ano? Tama ang narinig nyo. Aba, may nagsabi doon, ikaw ay niwala ka pang ng 50 taong gulang. Oo naman, medyo pinatanda na nga ng kanyang gawa ang kanyang itsura. Ngunit 30 taong gulang pa lang siya. Sabi, ni hindi ka pa nga lumalampas ng 50 at sinasabi mong nakita mo na si Abraham na magwawalo o 9 taon ng patay? Ngayon ay napatunayan na naming ikaw ay isang dyablo. Sabi niya, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayan nga siya. Sino ang tinutukoy na ako nga? Na isang walang hanggang pangalan sa lahat ng salinlahi. Yun ang haliging apoy na naroon sa nagniningas na palumpong. Ako yaong ako nga. Ayan nga siya. Ang Theophany na kanyang ginawa roon na tinawag na anak ng Diyos. Ang ako nga, ang Jehovah. Sinabi ni Tomas, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sabi, malaon ng panahong ako'y inyong kasama, hindi mo pa rin ako kilala? Sabi, kung nakita ninyo ako, nakita nyo na ang Ama. Bakit sinasabi mo pang ipakita sa amin, ipakita mo ang Ama? Ako at ang Ama ay iisa. Ang aking Ama ay tumatahan sa akin. Ako yaong tabernakulo na tinatawag na anak. Nananahan sa akin ng Ama. Hindi ako ang gumagawa ng mga gawa, kundi ang aking Ama na tumatahan sa akin. Siya ang gumagawa ng mga gawa, hindi ako. Ngayon, sa pagkakatayo niya roon, balikan natin uli yun, nung nakita siya ni Moises, ang kanyang likurang bahagi, ang sabi niya, parang likod yun ng tao, yung logos na lumabas buhat sa Diyos. Pagkatapos, ano ang nangyari? Eto nga ang Diyos. At ang nangyari nga'y, buhat sa logos, siya ay naging laman. Ano? Paano nyo yun? Ano nga ba ang nangyari roon? 5 minuto bago yun, siya muna yung logos. Subalit, ano ang ginawa niya? Inunat ang kanyang bisig. Ngayon, ang mga katawan natin ay binubuo nitong 16 na iba't ibang makalupang elemento. Alam natin yan. Binubuo ito ng potas at meron ding calcium at petroleum at cosmic light at mga atom at marami pa.
Pinagsama-sama itong lahat upang mabuo itong katawan na galing doon sa alabok ng lupa. Tapos kakain kayo ng pagkain. Sa tuwing kakain kayo ng pagkain, yon ay nagiging alabok uli at manggagaling na naman sa alabok at paulit-ulit lang ito. Ang inyong laman, kung isipin, ay walang kinaibahan doon sa laman ng kabayo o ng baka o ng ano paman. Laman at laman pa rin ito. At naku, masyado niyong binibigyan ng pagpapahalaga ang laman. Gayong ang espiritu niyan ay may kaluluwa sa loob nun, kapatid ko. Tama po yun. Samantalang alabok lang ng lupa ang laman mong yan gaya ng sa hayop. Ang inyong laman ay walang pinagkaiba sa laman ng hayop. At kung magnasa kayo sa laman at sa bagay na nakikita nyo, magnasa sa kababaihan, magnasa sa lahat ng iba't ibang mga bagay na ito, hayop pa rin ito. Siya nga, hindi nyo dapat gawin yun. Papatnubayan kayo ng espiritu ng Diyos na magpatuloy at kayo ay lalagay sa isang mas mataas na dako kaysa roon. Yan po ang katotohanan. Ngayon, heto ang dakilang theophany na ito ay nakatayo roon. Alam nyo, yung dakilang Diyos na Jehovah, alam nyo ang sabi niya? Inunat ang kanyang bisig at dumakot ng ilang atom, kumuha ng konting liwanag at ibinuhos ito sa kanya na parang ganito. Tapos sabi, isa na yung katawan at pumasok mismo roon. Ganon po. Sabi, halika rito, Gabriel, ang dakilang arkanghel. Heto, pumasok ka riyan. Halika rito, Miguel, ang anghel sa kanan niya. Eto rin, pumasok ka riyan. Ang Diyos at ang dalawang anghel. Naparito sila na nasa katawang tao at uminom ng gatas na mula sa baka, kumain ng mantikilyang mula sa gatas, at kumain ng ilang pan de mais at kumain ng karne ng guya. Dalawang anghel at ang Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Iyon si Melchizedek na nakasalubong ni Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari. Iyon nga ang anak ng Diyos. Tingnan naman natin dito sa mga Hebreo, sa 7, sabi rito, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos. Heto nga siya, ginawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at lumakad na siya palayo at sa isang iglap ay ibinalik niya ang alabok sa alabok muli at lumiban na muli sa kalwalhatian. At ang mga anghel, pagkaligtas nila kay Lot at ginang Lot at palingon-lingon nito, sabi niya, halina kayo at pabayaan niyo na sila. At lumiban na sila pabalik sa presensya ng Diyos. Ngayon, napakadakila talaga nitong pag-asa na nakamtan natin sa dakilang pananampalatayang ito na pinaglilingkuran natin ngayong gabi. Ang buhay na Diyos, ang Jehovah, ang haliging apoy ay naritong kasakasama natin. Ipinakikita ang sarili niya na may kapangyarihan at pagkilos at kadakilaan. Nabigyan sila ng pagkakataong kunan siya ng litrato. Ang siya ring Jehovah, ang anak ng Diyos na nagbuhat sa Diyos, ay bumalik sa Diyos at nanahan magpakailanman sa kanyang iglesia. Ayan nga siya. Taglay niya ang ating mga pangalan sa kanyang aklat na may sinumpaang pangako sa pamamagitan ng kanyang sarili dahil wala nang hihigit na pangakong mapanunumpaan niya liban sa ibabangon niya tayo sa huling araw. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang sino mang magsisilapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang gagawin niya na siya ring yaon ay inuunat ang bisig at dumampot ng 100 na kalsyum at potas. Heto, at hayan yun uli. At ang pangalan ko ay naroon sa kanyang aklat. Ikababahala ko pa rin ba kung mahukot na ng husto ang mga balikat ko dahil tumatanda na ako? Hindi po. Hindi na ako mababahala. Kapatid na Mike, isa sa mga araw na ito, tagos sa puso kang pagpapalain kapatid. Pagdating ng dakilang trumpetang yun, ang tunog na yun, at humakbang na sa inyo yaong Joseph. Hallelujah! Sasabihin niya, mga anak, doon nga kayo papunta. Aanyuan kayo sa kanyang wangis. Batang-bata magpakailanman. Wala nang katandaan. Ang mga sakit, mga problema, mga kalumbayan ay maglalaho na, luwalhati ng Diyos na buhay. Ayan nga yaong siya na nangungusap sa pamamagitan ngayon ng kanyang anak. Siya na nagsalita ng unang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa huling araw na ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Nangungusap siya sa puso ng bawat tao na kanyang tinawag. Kung madama na ninyo ang kanyang tinig o marinig na siyang kumatok sa inyong puso, sana'y huwag ninyo itong tanggihan. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, sa gabing ito, lubos kaming nagagalak na malaman sa pagbubukas nitong sulat sa mga Hebreo kung papaanong binalikan ni Pablo ang mga ebanghelyo. Sadyang hindi siya mananalig sa sabi-sabi o sa anumang karanasan. May paghahangad siyang malaman namin kung ano nga ba ang katotohanan. At binalikan niya ang mismong mga ebanghelyo at kanyang
binalikan ang lumang tipan, ang ebanghelyong ipinangangaral sa kanila noong panahong yun, at nakita niya sa pamamagitan ng lumang tipan ang lahat ng mga anino at mga tipo. Kung kaya't taglay na namin itong dakilang aklat ng mga Hebreo ngayon pong gabi, at kitang-kita na namin ito, Panginoon, at gustong-gusto namin ito. At sa iba't ibang mga kapanahunan, ito nga'y sinunog, ito nga'y itinapon, sinubukan itong sirain, subalit tuloy-tuloy pa rin itong namamayagpag, sapagkat iyong ngang sinabi, ang kalangitan at lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. At sasabihin po ng mapagalinlangan, bueno, sabi mo, isinulat man ito ni Pablo, hindi ni Pablo, kundi ng Diyos na nakay Pablo, ang malikhaing Diyos na nasa loob ni Pablo. Katulad lamang po nung nakay David, nung sinabi niya, hindi ko titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan, ni hindi ko maniiwan ang kanyang kaluluwa sa Sheol. At pinangyari ng anak ng Diyos ang mga salitang yan mula sa propetang yun, at nagtungo sa kailaliman ng impyerno, at nagsabi, gibayin ninyo ang tabernakulong ito, at aking itatayo ito muli sa 3 araw. At ginawa niya iyon, sapagkat hindi maaaring mabigo ang salita ng Diyos, hindi maaaring mabigo ang isamang katiting na bahagi. Lubos ang pasasalamat namin sa Diyos para rito, sa dakilang urim tumimpong ito, at pati ang malaman ng aming mga karanasan ngayong gabi, Panginoon, ay kumikislap dito mismo sa Biblia. Kami mga naipanganak na pong muli, taglay na ang Espiritu Santo. Mahal naming Diyos, kung may sino mang lalaki o babae na naririto ngayong gabi, batang lalaki man o batang babae, na hindi pa nakasasaksi nito, papaano po silang ibabangon kung walang buhay na nasa kanila? Oo, sasabihin nila, may buhay naman ako. Subalit ang Biblia ang nagsasabi, ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan ay patay, bagamat buhay. Sinasabi mong may buhay ka nga, subalit ikay patay. Iginigiit mo, sabi ng Biblia na meron kang buhay, subalit ikay patay. Sinasabi mong ikay mayaman at hindi nangangailangan ng anuman, subalit hindi mo nalalamang ikaw ang maralita at dukha at hubad at bulag at hindi mo nga ito nalalaman. At ganyan na ganyan ang kalagayan ng mga iglesia sa gabing ito, Panginoon. Kanila ngang napalalampas ang mga dakila at mahahalagang bagay na ito, ang malaman ngang ang dakilang Diyos na Jehova na makagagawa lamang sa pamamagitan ng, sinabi niya, dalhin ninyo sa akin ang mga maliliit na isdang yan. Kinailangan niyang kunin ang isda upang makagawa ng isang bagay sa pamamagitan niyon. Ipinapakita nito na ang pagkabuhay na maguli ay kinakailangang may isang bagay upang makagawa ng isang bagay sa pamamagitan nito. Hindi lang siya lumikha ng isda, kundi lumikha siya ng lutong isda. Nagluto siya ng tinapay at pinakain niya ang 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 maliliit na isda, maliliit na tinapay at 2 isda. O Panginoon, yun ay nasa kanyang mga kamay at siya ang manlilikha. Subalit kinakailangang may bagay siyang hawak-hawak sa kanyang kamay. Diyos, naway mailagay po namin ang aming mga sarili sa kanyang mga kamay ngayong gabi at masabi naming, O Diyos, kunin mo akong buong buo, at kung ang aking buhay ay magwawakas na ngayon, pauwiin mo akong taglay ang pag-asang ito sa kaibuturan ko ngayong nalalaman kong ako'y naipanganak ng muli, at ang iyong espiritu ay nagpapatotoo sa akin, at pinatotohanan ng aking espiritu na akong nga po'y iyong anak na lalaki o ang iyong anak na babae, at sa huling araw na iyon, ibabangon mo sila, ipagkaloob mo po ito, Ama. At habang nakayuko ang ating mga ulo, meron po ba ritong magtataas ng kanilang kamay magsasabi, isama mo ako, kapatid na Branham, sa panalangin. Nais kong makilala ako ng Diyos sa panahong bago ko lisanin ang lupang ito na ako'y makikilala niya ng lubos nang sa gaya'y tawagin niya ako sa pangalan. Ako'y tutugon. Pagpalain ka ng Panginoon, anak. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw, binibini. May iba pa po ba? Itaas lang po ninyo ang inyong kamay, sabihin, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham. Yan nga ang gagawin natin. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Mabuti yan. Ngayon, habang nakayuko ang inyong ulo, nananalangin, aawitin ko ang isang talata ng awit na ito. But not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand. Build your hopes
Habang patuloy sa pagtugtog ang ating kapatid na babae at nakayuko ang inyong mga ulo, maaari po ba ninyong iunat ang inyong kamay pataas at sabihin, "Opo, Panginoon, narito na po ang aking kamay. Para saan ito? Ipinakikita nito na ang Espiritu nyo sa loob nyo ay nakapagpasya na. Nais ko ang iyong kamay, Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos, munting batang babae. Itataas ko ang aking kamay. Pagpalain ka ng Diyos, munting batang babae na narito sa ibaba. Mainam yan, iha. Ang Diyos, alam mo, ay lugod na makita kang nakaganyan. Pabayaan ninyong magsilapit ang maliliit na bata sa akin. Nais ko, Diyos, na hawakan mo ang kamay ko. At sa araw na iyon, nais kong ako'y nasa iyong kamay na kapag tumawag ka, ay lalapit ako. Opo, kagaya ni Lazaro. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. When our journey is completed, if to God you have been true, there in bright your home in glory, your enraptured soul shall be. Ano na ang gagawin nyo ngayon sa pagkakataong ito? To God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Makalangit na Ama, Heavenly Father, ilang mga kamay po ang nagsipagtaas dito sa munting pagtitipon namin ngayong gabi. At nais nilang panghawakan ngayong gabi ang iyong hindi nagbabagong walang hanggang kamay. Ngayong nalalaman namin na kung anuman ang mailagak sa iyo, sinabi mo, ang lahat ng ibinigay ng Ama sa akin ay magsisilapit sa akin at walang mawawala sa kanila. At ibabangon ko sila sa huling araw. Hindi maaaring mapahamak, hindi maaaring mahatulan, bagkus magkakaroon ng walang hanggang buhay. At may iisa lamang na walang hanggang buhay. Iyon ngang nanggagaling sa Diyos lamang. Iyon ang Diyos. At kami ay naging bahagi ng Diyos. Yamang kami mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ngayong nasa amin na ang Espiritu ng Diyos, ang mga isipan namin gaya na ng sa Diyos. Iniisip na namin ang katuwiran at kabanalan. At kami rin ay nagsusumikap na makapamuhay ng ikalulugod niya. Ipagkaloob mo, Panginoon, na ang uri ng buhay na iyon ay pumasok sa bawat isang nagtaas ng kanilang kamay, at ang mga nagtaas sana ng kanilang mga kamay, pero hindi naman nakapagtaas, dalangin ko na ikaw ay sumakanila. Ipagkaloob mo po ito, Ama, at kapag nasa hangganan na ang paglalakbay, hangganan na ang buhay, pumasok nawa kami sa kapayapaan sa araw na iyon. Kasama niya kung saan wala na kaming pagtanda, wala ng pagkakasakit, wala ng problema, hanggang dumating ang araw na iyon, panatilihin mo kaming masigla at masaya, nagpupuri sa Kanya, sapagkat tinihiling namin ito sa Kanyang pangalan. Amen. Lahat ng mga mananampalataya, ngayon itaas po natin ang ating mga kamay at awitin natin yaong puro. Ngayon, ihiging natin ito. Habang humihiging tayo, bumaling po tayo sa ating katabi. Sabihin nyo, pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Kamayan nyo ang inyong katabi. Pagpalain ka ng Diyos. On both sides now. On both sides. Shake hands. God bless you, neighbor. God be with you. Build your hopes on things eternal. I know it's there, brother. I know you've been there. Amen. Long ago. Sa magkabilang gilid nyo, sa magkabilang gilid po, makipagkamay po tayo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Sumaiyo ang Diyos. Ang inyong pag-asay itayo sa mga bagay na walang paglaho. Dok, alam kong naroon ito, kapatid. Alam kong nanggaling ka na roon, kapatid na Neville. Matagal ng panahon. When this journey
is complete. Mangyayari nga ito isa sa mga araw na ito. If to God we have been true, Makikita natin doon si kapatid na Seward, bright and bright your holy glory. Your enraptured soul shall be. Oh, God's unchanged hand. gusto ko ang ganitong pagsamba pagkatapos ng mensahe. Oh, to God's unchanged hand. Build your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanged hand. Time is filled with Swiss translation. Law of earth unmoved shall stand. Build your hopes on things eternal. Masdan natin siya ngayon, yung hindi nakikita na narito sa kalagitnaan natin ngayon, at lubos siyang sambahin ngayon habang tayo ay umaawit. Oh, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanging hand. Peace, peace, wonderful. Lubos natin siyang sambahin ngayon, Coming down. The message is over. tapos na po ang mensahe. Tayo ngayon sumamba. Sweet over our spirit forever, I pray. In the fathomeless billows of love. Bumabad tayo sa presensya niya. Coming down. Ang dakilang bukal na iyon, ito ngayoy bumubukal. Sweet Lord, my spirit forever, I pray. In the fathomless billows of love. Doesn't that just do something? Hindi ba't sadyang gumagawa ito ngayon sa atin? Coming down from our Father above. Sweet over our spirit forever, I pray. In the fathomeless billows of love. Isn't there something about it just rich and sweet? Wonder if there's a sick person who wants to be anointed and prayed for. If there is, find your place. Is the lady in a wheelchair there? Just let her remain. I'll come pray for her. She won't have to get in the chair. Another? Hindi ba't may kung anong bagay rito na sadyang sagana at kay tamis? Meron kayang may sakit dito na nagnanais mapahiran at may panalangin? Kung meron, manatili lang po kayo sa lugar ninyo. Ang binibining nariyan sa silyang degulong. Huwag niyo na siyang palapitin dito. Ako na ang lalapit sa kanya at ipananalangin ko siya. Huwag niyo na siyang alalayang tumayo sa silya
May iba pa po ba? O hindi ba't gustong-gusto nyo rin ang bahaging ito ng gawain? Nandito ang damang-dama, alam na narito ang presensya ng Diyos ngayon. Yan ang ipinangungusap ko. Ang siring, nadarama nyo bang ilan sa atin dito ang parang gustong sumigaw ng malakas? Tingnan natin kung ilan. Ang pakiramdam nyo ay para bang may bagay sa inyo na nais ninyong isigaw. Kita nyo? Habang sumasamba tayo, papahiran na natin ang mga may sakit ngayon at ipananalangin sila. Maaari ka bang lumapit sa gawing ito, Binibini? Ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Ang bawat isa ay manalangin ngayon. Ihiging niyo ang awitin. Isipin niyo si Jesus na nagpapagaling sa mga may sakit. Pahiran na po natin siya ng langis.